Sir, naihatid ko na po sa Artist Center Studio si Ma'am Celine. Sabi ng humihingal na si Leonard pagpasok ng kanyang opisina. Thank you, Leonard. Sir, hindi po ba kayo maaga uuwi mamaya? Ako na pong bahala sa pag-follow up ng mga documents na kailangan ni Mr. Sebastian. Okay, siguro dadaanan ko na lang si Ma'am Celine mo para sabay na kami umuwi. Naku, maganda po yan, sir. Kailangan nyo rin pong bumawi kasi bigla po kayong umalis kahapon. Yeah, I think that's the better idea. Pero sir, ingat-ingat lang po kayo. Alam nyo naman na may lihim na nagmamanman sa inyo. Wala pa bang update kung sino yun? Hihingi po agad ako ng update sa investigador na nakatalaga doon. Tumahimik ito saglit, ngunit maya-maya pa ay nagsalita muli. Paano po kung may lumabas na balita tungkol sa pag-aasawa nyo? Hayaan mo. Pero gusto kong makilala nila yung asawa ko as Sophie Williams. Tugon niya. Okay lang po ba kay Ma'am Celine? Hanggat hindi alam ng publiko na siya at si Sophie Williams ay iisa. Tumayo na siya pagkasabi. Sir, saan po kayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Leonard habang sinusuot niya ang coat na nakasampay sa swivel chair. I'll go and fetch my wife. Uy, si Sir talagang wife ng tawag kay Ma'am Celine. Panunodyo pa nito. Ano bang dapat? Pwede naman pong asawa ko, mahal ko, honey ko, bebe ko. Basta may ko sir sa dulo. Mas sweet kasi pag ganun eh. Hindi tama yun. Bakit naman sir? Ang ganda kayo ng mga ganun. Ganyan mo ba tawagin mga girlfriends mo? Maka-girlfriends ka naman Sir Jackson. Wala pa nga kahit isa eh. Napangiti siya sa tinura ng kanyang assistant. Nang maisot niya ang coat, ay nagsimula ng humakbang. Sir, ang aga niyo naman pong pupunta dun sa studio na pinuntahan ni Ma'am Celine. May kailangan akong i-meet na importanteng tao bago ko siya sunduin. Sir, wag mong sabihin na hindi ko gagawin yun. Susuportan ko siya sa lahat ng gusto niya. At hindi ako papayag na may makadiskubre sa relasyon namin. Wow, protective husband. Nilingon niya ito. Sorry po sir. Alis na ako. Ingat po sir, and enjoy your day with Ma'am Celine. Kumakaway pa ito. Bawat empleyadong madaanan niya ay magalang na bumabati sa kanya hanggang sa makapasok siya sa kanyang sariling elevator. Siya lang at ang kanyang assistant na si Leonard ang maaaring gumamit noon. May tinawagan mula sa kanyang mobile habang papasok ng kanyang kotse sa parking space. Hello, Mr. Anderson? Can I help you? Hi, Mr. Ang. I would like to make a reservation. Of course, Jackson. What do you need? A table for two. Same view. No problem. I'll see you. Thanks. Nang maibaba ang mobile phone, ay agad na nagmaneho. Direk, I think that girl deserves a spot. Sabi ng assistant director na si Miss Tessa. Kasalukuyan nilang pinapanood ang mga recorded video ng mga auditions for the upcoming teleserye. Isa itong malaking proyekto na pinaghahandaan ng buong production staff dahil hango ito sa isang sikat na libro. I'm having second thought at first, but the time she act, I actually surprised. Ani nito. What do you think, Miss Leia? Tanong nito sa katabing aktres na siyang gaganap bilang mother actress sa serye. Well, sa lahat ng naka-eksena ko, siya ang pinakabet ko. Okay, so I think it's her time to shine. Nabaling ang atensyon ng lahat sa di inaasahang bisita.
Hindi naman ito ugali na bumisita, lalo na kung audition ng mga event na pinagkakaabalahan nila. Kilalang kilala nila ito sapagkat ito lamang ang anak ng may-ari ng Star Entertainment kung saan nangunguna sa mga pagpuproduce ng mga dekalidad na mga artista, hindi lang sa Pilipinas, ngunit pati na rin sa international. Sir Jackson, what a surprise visit! Napadaan lang ako. Anyway, what do we have here? We have an audition, sir. Ang mapipili po ay ang gaganap na lead young actress. Okay. How many auditions do we have? Nasa 25 po. Tugon ng isang staff. Tumangutango siya. Alright. I hope we can pick the best for the role. We will do our best, sir. Tumalikod na siya nang maalala. Direk Rico, please call Miss Sally and tell that the food expenses for the day is on me. So, order all the food you want to eat and include your auditionees. Okay, sir. Nagkatinginan ng mga ito na halatang gulat na gulat. Sa isang high-end na restaurant siya, dinala ni Jackson. Kung todo hawak ito sa bewang niya na parang anumang oras ay may kukuha sa kanya. Hinayaan niya naman ito dahil asawa niyang lalaki. Pakiramdam niya sa tuwing ganon ito sa kanya ay napaka-safe niya. Hanggang sa bigla itong tumigil sa paglalakad. Kinuha nito ang mobile phone sa bulsa. Narinig niyang si Leonard ang kausap nito. Matapos maibaba ang tawag, ay agad siyang hinila nito upang mas mapalapit ang katawan niya dito. Halos buong katawan na niya ang yakap-yakap nito. Mrs. Anderson, please don't move for a minute. Nagtaka man siya ay hindi niya magawang tumutol. Maraming tao na rin ang nakakapansin sa kanila. Lahat ng ito, lalo ng mga kababaihan, ay kay Jackson nakatuon ng atensyon. Ang gwapo naman. Sana makahanap din ako katulad niya. Narinig niyang sinabi ng mga ito. Siguradong mahal na mahal niyang girlfriend niya. Dagdag pa ng isa. Sa dami ng tao ay may napansin siyang pamilyar na bulto. Titingnan niya sana ng mabuti, subalit sa kaunting paggalaw niya ay tinawag siya ng asawa. My wife. Nanlaki pa ang mata niya nang mabilis na nailapat ng asawa ang labi nito sa kanya. Stay still. Utos nito at nanatili sila sa ganong ayos sa harapan ng maraming tao. Wow! Nakakakilig naman! Halos sabay-sabay na sabi ng mga nanonood sa kanila. Ilang sandali pa ay dahan-dahan na pinakawalan siya ng asawa. Jackson, nahihiya niyang sabi. Yes, my wife? Pwede bang umalis na tayo dito? Nag-aalala ko na baka may makakilala sa'yo dito. Okay. Ngumiti ito at muli pa siyang hinilikan ng mabilis sa labi. Hawak pa rin ito ang kamay niya nang makaupo na sila sa loob ng restaurant. Magiliw silang binati ng mga staff at lumapit sa kanila ang isang lalaki na nasa early 40s na formal na nakasuot ng coat and tie. Jackson, it's great to see you. Thank you, Mr. Ang. And who is the beautiful young lady? Tanong nito tungkol sa kanya. She is very special to me. Indeed, she is. Ngumiti siya dito. Anyway, order all you want. It's my treat. Enjoy the two of you. Thanks, sabi ni Jackson. Mabilis na dumating ang mga in-order nilang pagkain at ang asawa niya mismo ang nag-asikaso sa kanya. Sa paglalagay ng kanin at ulam sa plato niya, ganun din sa dessert na in-order nila. Sobrang pag-aalagang ginawa nito sa kanya. May paminsan-minsan pang pinupunasan nito ang kanyang labi.
Nabusog ka ba? Sobra. Siguradong tataba ako kapag laging ganun ang pagkain. Nasa loob na sila ng kotse at pauwi na rin. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita niya si Gino kasama ang kapatid niya na naghahalikan sa isang sulok. Hindi ng mga nito inalintana ang paisa-isang dumadaan at lantaran silang nakikita sa ganoong ayos. Biglang nagpuyos ang kanyang damdamin. Bumangon muli ang galit niya sa mga ito at awa sa sarili. Hindi niya napansin na tumutulo na pala ang mga luha niya. It's okay. Inihilig siya nito sa balikat at doon ibinuhos ang lahat ng mga luhang punong-puno ng sakit at galit. Maya-maya pa ay niyakap niya si Jackson, waring doon humuhugot ng lakas. Ramdam na ramdam niya ang pag-aalalay nito. Paulit-ulit siya nitong hinahalikan sa kanyang buhok. Unti-unti naman ang kumakalmang kanyang pakiramdam at nang hawakan nitong mukha niya ay hindi na siya tumutol pa nang magaan siyang halikan nito sa labi. Napapikit na lamang siya habang patuloy pa rin siya nitong hinahalikan sa mga mata, patungo sa tungki ng ilong at pabalik sa kanyang mga labi. Kahit nakasuot ng shades ay alerto siya. Alam niyang kahit saan siya magpunta ay nagiging headline sa balita. Kung dati ay wala siyang pakialam sa iniisip at sasabihin ng iba tungkol sa kanya, ngunit ngayon may takot siyang nararamdaman kung sakaling makaapekto ito sa asawa. Ito ang unang pagkakataon na pumunta siya ng restaurant na walang kasamang kahit isang bodyguard. Naglalakad na sila papasok nang biglang tumawag si Leonard. Saglit siyang huminto sa paghakbang at kinuha mula sa bulsa ang kanyang mobile phone nang hindi binibitawan sa pagkakahawak ang asawa. Sir, may nakapansin po na nasa area niyong dating boyfriend ni Ma'am Celine. Malalaman mo ba kung saan bandang direksyon nito? Base po sa GPS niyo, papunta po sa kinatatayuan niyo. Okay, maraming salamat. Naging mapaghanap ang kanyang mga mata at mabilis na nakita ang paparating na si Gino na may kasamang babae. Agad niyang hinila palapit sa kanyang katawan ng asawa upang maiwasan ang di inaasahan na pagkikita sa pagitan ng dalawa. Sa huli ay napansin ni Celine ang mga ito kung kaya't wala na siyang ibang pagpipilian. Hinawakan niya ng buong ingat ang mukha nito at tinitigan ng nagtatakang mata nito at maya-maya pa ay inilapit ang kanyang mga labi sa nakaawang na labi ng asawa. Stay still. Aniya na hindi alintana ang mga sinasabi ng mga taong nakakita sa kanila. Para sa kanya, ang maprotektahan nito ang pinakaimportante sa mga oras na yun. Hindi niya makalimutan ang pamumula ng mukha ni Celine nang dahil sa nakuhang atensyon sa mga tao. Nagtungo na sila sa loob ng restaurant at buong puso niyang pinagsilbihan at inasikaso ito. Gusto niyang maging masaya ito sa paglabas nila. Maayos silang nakatapos kumain at may kakaibang saya sa kanyang dibdib na makitang nag-enjoy ang asawa. Kung paano nila naiwasan ng mga taong iyon ay ganoon din kabilis nilang nakita kung anong ginagawa ng mga ito at halatang naapektuhan si Celine. Hindi niya hinayaang magdusa ito sa sakit na nararamdaman kung kaya't ipinadama niya ang nararamdaman ng kanyang puso. Babe, nakakailan ka na ah. Saway ng babae kay Gino. Paulit-ulit siyang hinahalikan nito kahit pa maraming taong dumadaan
at di mapigilang makiusyoso sa ginagawa nila. Bakit? Masama ba na ipakita sa mga tao rito kung gaano kita kamahal? Sagot habang ang kamay ay naglulumikot na sa kanyang katawan. Don't tell me na gusto mong maging headline bukas. Natatawang sabi ng babae. Bakit hindi? Tsak nasisikat ako bigla kapag nangyari yun. Alam mo naman na hindi pa pwede hanggat hindi pa pabor sa akin ng pamilyang Adriatico. Okay. Itinaas ni Ginong dalawang kamay. Mag-check-in na lang tayo sa malapit na hotel. Oh, I like that. Hinapit siya nito sa bewang at naglakad na paalis sa lugar na yun. Nagmamadaling pumasok sa room number ng hotel ang dalawa. Gino, sandali lang, pwede mag-shower muna ako. Awat ng babae sa lalaki sa bagitan ng paghuhubad pagpasok ng silid. Babe, hindi na ako makapaghintay. Nasa boses nitong pakiusap. Mabilis lang naman ako sa shower. Tumawa ito ng malakas. Pwede mamaya na lang? Nahatak na nitong pababa ang dress na suot nito. Gino, pagbigyan mo na ako please. Sige, hindi na natapos ang sasabihin. Alam ko naman di mo ako kayang tiisin eh. Nagsimula na itong maghubad ng mga saplot. Oh babe, napakaganda mo talaga. Nagawa mo pang mambola ha. Wala na ring saplot ang babae. Hindi na tumugon pa si Gino at sinibasib na ng halik ito habang ang kamay ay humihimas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. You like that? Tumango ang babae at lumalakas na ang pag-ungol. Matapos ang ilang sandali ay pumwesto na sa ibabaw ng babae at doon ipinagpatuloy ang pag-iisa ng kanilang katawan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alam niyang ayaw siya nito bitiwan. Ipinaparamdam nito na hindi siya nag-iisa. I will always be here for you. Narinig niyang sinabi nito. Bakit ganyan ka? Tanong niya rito. What do you mean? Kahit na nakatalikod siya rito, ay nararamdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. You're always kind to me. At natatakot akong hindi ko kayang tapatan ng lahat ng ginagawa mo para sa akin. You don't need to do anything. It is your right as my wife, and it is my duty as your husband. Napangiti siya sa sinabi nito o sadyang kinilig lang siya. Ilang sandali pa ay hinila siya nito upang mapaharap siya rito. Nakita niyang mga mata nitong nangungusap na waring may nais sabihin at ang pag-alo ng Adam's apple nito dahil sa marami nitong paglunok. Are you feeling better now? Tanong nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Okay na ako. Nabigla lang ako sa nakita ko kanina. I promise, as long as I'm your husband, I will protect you at all cost. Hinalikan siya nito sa noo. Lalo naman siyang nagsumiksik sa dibdib ng lalaki at niyakap ito ng mahigpit. Ang tanging alam niya ay maligaya siya sa tuwing kasama ito at nagiging makulay ang bawat araw niya na nakikita ang asawa. Kakaibang sayang hatid nito sa kanyang puso. I'll be out of the country early in the morning tomorrow, Mrs. Anderson. Ilang araw ka dun? A week, I guess. Namimiss kita. Aniya sa mahinang boses. Anong sabi mo? Parang nagulat ito. Nakagat niya ang labi at pilit iniwas ang tingin kay Jackson. Sabi ko, mag-ingat ka. Your wish is my command. Ngumiti ito.